Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel, no? At syempre po mga ka-Streetwise, no? So, kamusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Yan na, so bago tayo mag-start mga kababayan, no? So, dyan po sa wala pa pong party list po na napipili ngayon, malapit na po yung eleksyon, ha? Baka gusto nyo pong i-consider ang, saan ba tayo? Yan, ABP. Ang bombero ng Pilipinas, no? Tapos siya po ay number 134 sa balota. Yan. Yan. So, ang pinaka first nominee po nito ay si teka lang, kita ba? Di makita. Sana di makita ang gulo. Yan. Si di pala makita. Si J.A. Gochia, no? Nakapinsan nga po ni E.R. Ejercito. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, syempre alam naman po natin ang Pilipinas po ay nasa Pacific Ring of Fire. So, palagi may sakuna, palagi pong may calamities. Hindi po talaga mawawala yan. Tanggapin na po talaga natin yan na ganun po talaga ang Pilipinas. 'Di ba? May lindol, may bagyo, may sakuna, may pagputok ng bulkan. At tuwing sakuna po mga kababayan, palagi po nandiyan po ang mga bombero. So ito po ay para po sa buong Pilipino kasi tandaan po natin, lahat po tayo ay apektado ng sakuna taon-taon. Okay? So bukod nga po doon sa pag-modernize po ng ating mga kabumberohan, sumusuporta din po ang ABP para po ipaglaban ang West Philippine Sea. Nasaan ang relo kong isa? Yon. So yan mga kababayan, na kung wala pa po kayong napipili, so baka pwede nyo po i-consider po itong ABP. Kung wala pa naman, di ba? Okay. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito na naman. Actually, marami na po nagme-message sa akin sa Facebook. At kahit po mga kamag-anak ko, nagtatanong na po sa akin. Kasi po, ang daming fake news ngayon ang lumalabas. Alam nyo, no, wala talagang habas at wala po talaga pakialam itong mga hayop ng mga Duterte fanatics po na to na magkalat po ng fake news. Kasi mga kababayan, sobrang basic nito. Pag kayo po nagkalat ng fake news, eventually, malalaman at lalabas din po ang katotohanan na fake news po ang pinagkalat ninyo. So, wala na po sila pakialam sa credibility at accountability ng fake news. For example, ako mga kababayan ito. Ako, pag nagkalat ako ng fake news at nabuking ninyo ako ng fake news po yung nilabas ko, nakakahiya po sa akin. Nakakahiya po. Pero itong mga Duterte, mga kababayan, wala silang pakialam na magkalat ng fake news kahit po na mabisto sila. Ang importante, mapagkalat po nila yung narrative na propaganda. Ito malupit, no? Ito, kalalabas lang nito kanina. Ang dami nag-PM sa akin dito. Takeru, totoo ba to? Takeru, totoo ba itong sinasabi ng Supreme Court na tinanggap nila ang petition para pag-resignin si PBBM kasi meron daw pong 16 million na Pilipino ang nag-file po na petition para pag-resignin si Presidente Bongbong Marcos. Nung binasa ko ito mga kababayan, sobrang basic, peke. O, explain natin yan mamaya. O, so sabi dito mga kababayan, ito ito yung sinasabi. So March 16, kahapon, linggo. O, sabi dito Supreme Court receives petition on 16 million signatures calling for President Marcos' resignation. Di ba? So ngayon, ang ibig sabihin nito, tinanggap daw po ng Supreme Court, no, yung petition para po pag-resignin si Presidente Bongbong Marcos. Siyempre, kung tayo po ay hindi naman masyadong maalam sa politika, medyo alarming naman talaga ito. Di ba? Pero ngayon, napatunayan po natin ito na peke po ito. Mamaya pag-usapan natin yan, nabalikan natin yan. So, ang point ko dito mga kababayan, ito. Ang dami po nilang nilabas na fake news, for example, na nagkaroon daw po ng mass resignation sa PNP mula nga daw po nung hinuli si Duterte. Hindi po totoo yun. Actually, meron sila pinapakalat na isa, yung isang pulis nga daw po na nag-resign, yun naman pala, matagal na pala ito nag-resign, 2021 pa pala. Nabalitaan nyo ba yun? Di ba? Pinagkalat po ng mga DDS yun na marami pong nag-resign sa PNP tsaka AFP dahil nga daw po hinuli si Duterte. Wala pong ganon. Fake news po yun. Meron pa dito, isa pa. Ito, malamang nabalitaan nyo rin ito. Ito medyo lumang balita na to pero nabalitaan nyo rin ito. Fake news din po ito. Yung sinasabi nga daw po na si Lisa Marcos, si First Lady daw po, ay
nasa Los Angeles kasi nga daw po hinold sa airport. Nung lumabas po yung balita, mga kababayan, si First Lady Lisa Marcos nasa Girl Scout of the Philippines, namigay po ng donation. Ito pa isa pa to, lumabas din tong balita na to. Good morning Sir Takero, totoo po bang nag-resign si General Torre? Hindi. Nakakausap ko si General Torre. Sorry. Hindi siya nag-resign. Kita ninyo katangahan talaga ng mga to. Liberty Torino, maraming salamat. Hindi po totoo na nag-resign po si General Torre. Isa pa yan. Isa pang fake news nila yan. Alam niyo mga kababayan, sige, ituloy niyo yung fake news na yan. Ituloy niyo yan. Maganda nga yan eh. Para mag-martial law na. Di ba? Sige, guluhin ninyo yung gobyerno. Para mag-martial law na. Ayan ang problema sa inyo eh. Tapos ito pang isa, no? Ito pang isa. Ito fake news din ito. Naalala ninyo, nung hinuli na si Digong, di ba? Nung hinuli po si Duterte, mga kababayan, ngayon naglabas ngayon ng balita itong mga bobong mga DDS na bakit daw po hinuli, meron daw pong TRO, Temporary Restraining Order. Yun naman pala, kaka-file lang pala nila ng TRO. So ang ending mga kababayan, denied din po ang TRO. So walang TRO po na nangyari. So fake news. Sobrang fake news. At kayo mga DDS kayo nun, napansin nyo na niloloko na kayo, naniniwala pa rin kayo? Anong klaseng utak meron kayo? Tuwan-tuwa kayo na niloloko kayo? Lulunukin nyo na lang yung mga sinasabi ng mga Duterte supporter, ng mga Duterte vlogger, kasi nga DDS. And by the way, mga kababayan, dito po natin makikita na matindi po talaga at gumagana na po talaga ang makinarya ng troll farm po ng mga Duterte. Ito yun eh, 100,000 of online trolls support Duterte. Gumagana po ito ngayon. Di ba? Gumagana ito ngayon. So ngayon, kasi actually may mga nagbanggit sa akin dito. May mga nag-comment yan sa mga video natin na ito Takero, kahit naman na napalitan na si Cesar Chavez at saka andyan na si Attorney Claire Castro, hindi pa rin daw malabanan yung fake news sa social media. Well, ito nga yung point mga kababayan. Ito nga yung point eh. Dito po natin makikita yung sobrang laki nga po ng pagkukulang po ng PCO sa loob po ng 3 taon. Matagal na pong establish ang troll farm ng mga Duterte. 2017 pa lang. Ito malabang alam nyo na to eh. Kasi explain lang natin Ito. Yan. 2017. Duterte camp spent $200,000 for troll army, Oxford study finds. Di ba? Alam nyo na yan eh. So ano bang gusto kong point dito? Matagal na pong may troll army ang Duterte. 2017 pa lang. So dapat kasi mga kababayan, yung bulok na PCO, yung bulok na PCO na yan, dapat nung 2016, dapat nung 2022, nung pag-upo ni PBBM, dapat kinontra nyo na po yan, yung mga troll army po ng mga Duterte. So ngayon, tingnan ninyo ngayon po, nag-i-start pa lang po mag-establish ang PCO ni PBBM para labanan po ang troll farm. Samantalang ito nga pong troll farm nga po ni Duterte, 2017 pa lang established na. So mahirap po maghabol. Mahirap maghabol. Actually ngayon, gumagawa ngayon ng paraan itong PCO natin para po labanan po ang fake news ng troll farm nga po ni Duterte. Pero sa tingin nyo ba, magagawa ba yun ng overnight na pakagising nyo lang, wala nang troll farm? Hindi po ganun yun. Matindi po ang troll farm po ng mga Duterte. 2017 pa lang nagsisimula na sila. Samantalang tayo, ngayon pa lang. At tandaan natin, patapos na rin po yung termino ni PBBM, nangangalahati na po tayo. So late na masyado. Late na. Di ba? So ngayon mga kababayan, ito yung point. Ang dami na nila nilabas sa fake news. Ito naalala nyo. Kung makikita ninyo sa Facebook. Lahat na lang po ng gathering sa buong mundo. May sumisigaw na Duterte.
For example, yung isang piyesta ata sa Netherlands, nilagyan nila ng background na salita na Duterte. Duterte. O di ba? Pati yung piyesta ng Nazareno, meron din Duterte. Mga gago nga. Pati po yung doon po sa isang prayer vigil po sa Cebu, meron din po silang ginawang ganon. Duterte. At naniniwala po yung mga bobong mga DDS dito. Ganyan po sila katanga. Ngayon, ito, syempre, total, ang hilig nyo naman pala gumawa ng ganyan. Di, pakitaan ko kayo ng isang malupit na, na pag-i-edit. Ito. Ginawa ko to kahapon eh. Tingnan nyo to, Ito yung sinasabi ko na fake news na ginagawa nila. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito. Ito po, nangyari po ito sa North Korea. Yan, di ba? Yan, North Korea yan. Ganito po gawain ng mga DDS, mga kababayan. Parang ganito, tingnan nyo, di ba? Napakadaling gawin po ng fake news po na yon. Di ba napakadaling gawin po ng fake news po na yon? Na gagawa ka lang ng isang mga gathering and then ilagay mo lang, nagsisigawan mga Duterte. So ngayon mga kababayan, balikan ngayon natin to. Ito yung topic natin balikan ngayon natin to. Ito. Yung fake news na nilabas sila ngayong araw lang. Saan na ba yun? Ito. Saan na ba? Wait lang. Teka. Ito pala. wait. Ito. Image share screen natin. Ito. Okay. Balikan natin to. Yan. Ito ba yun? Ito, yan. Supreme Court receives petition of 16 million signatures calling for President Marcos resignation. Yan, okay. Hello po, Mamita Star Talk. Maraming salamat. Okay, kay Erica. Okay. So ito okay. So ngayon mga kababayan, kayo ba, maniniwala ba kayo na nakagather sila ng 16 million na petisyon sa loob ng less than 1 week? Sa tingin nyo ba magagawa nila yon? 16 million na petisyon? 16 million na pirma? Sa loob ng wala pang isang linggo, makakakuha sila ng 16 million na pirma? Magagawa nila yon? Di ba? Hello po, Ma'am Yoli Vinuya. Maraming salamat po, di ba? Isipin niya, doon pala ang kabobohan na. 16 million na pirma. Yung 1 million nga na pirma ng charter change, hirap na hirap eh. Ito 16 million na gawa nila. Hindi lang yan. Meron pa dito. Lakihan natin. Basahin natin to, Sabi dito, On March 16, 2025, at 10 a.m., the Supreme Court received petition seeking to act on 16 million signatures calling for the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. The petition filed by the concerned citizen and civic groups. So walang pangalan ng civic groups, walang pangalan ng concerned citizen, di ba? Kung sino nagpasimuno ng petition, wala. Argues that the overwhelming number of signatures reflects the people will and their right to demand accountability from the government. So mga kababayan, tandaan ninyo, ang date, March 16, 2025, kahapon. March 16, tama, kahapon. So na-receive nila kahapon. Tapos alam niyo ang malupit dito sa bandang baba. On March 17, 2025, the Supreme Court en banc anonymously resolved. Gago, di ba? Kaka-receive lang nila kahapon. Kanina ngayon, alas 11 pala ng umaga, ngayong araw, na-resolve na nila. Nagbotohan na sila. Di ba? Sa tingin niyo ba ganun kadali makakuha ng resolve ng botohan sa Supreme Court? Wala pang 24 hours? Linggo pa kahapon? Bobo lang maniniwala dito. So, tanong ninyo paano, kasi basahin muna natin basahin muna natin. Tingnan nyo katangahan ng mga to. Sabi dito,
On March 17, 2025, the Supreme Court en banc unanimously resolved. Acknowledge the docket, the petition for further review and consolidation with any related petitions concerning the President's accountability and require the Office of the President and so blah blah. So yan, iwigayan. So ngayon mga kababayan, sa tingin nyo ba, itong tanong ko dito, kung kahapon, di ba, naipasa po nila yung 16 million na signatures para i-resolve ng Supreme Court, wala pang 24 oras. Di ba? Kasi lumabas ito kagabi eh. Kagabi lumabas ito eh. So, di ba? So, wala pang 24 oras. Nakapag-debate na, nakapagbotohan na, na-discuss na nila, di ba? Na-resolve na nila. Nang wala pang 24 hours bago nila na-receive. Di ba? Tanga na. Galing. Galing, no? Tapos linggo pa kahapon. So, ibig sabihin, kung linggo kahapon, hindi po sila papasok sa trabaho para lang i-resolve ito. So, ibig sabihin nun, pumasok sila sa trabaho ngayong araw lang, alas 8 ng umaga. So, ibig sabihin ngayon, mag-alas 12 na. O, 8, 9, 10, 11, 12. 4 na oras na resolve nila. Yung petition, hindi man lang nila inimbestigahan yung 16 million, kung totoo ba yung 16 million na pumirma doon sa petition. Tanga-tanga nyo naman. Pati Supreme Court, mga kababayan, ginagamit po nila para po sa kanilang fake news. Dapat po talagang imbestigahan ito. Hindi pwedeng ganyan po yan. Dito po natin makikita kung paano po tumatrabaho yung troll farm ng mga Duterte na tayo po walang kalaban-laban kasi po hindi po tayo established. Ganyan po nagkulang ang PCO natin sa loob po ng 3 taon. Nakuha niyo yung point ko? Natanggap kahapon yung petition. Alas 10 ng umaga, linggo. So hindi naman re-resolve kaagad yan. Kung nagmamadali ang Supreme Court, kinabukasan pa yan ngayong araw. Alas 8 kung kailan sila papasok. So sa loob ng 4 na oras, ngayon alas 11, meron ng resolution ng Supreme Court, parang labo naman. Bobo, di ba? Oy Glenn, doon ka manad sa sa YouTube nang kumita ako sa'yo. Di ba? Bobo, men. Bobo. Ang point dito, kailangan na po talaga natin kumilos dito. Hindi pwedeng, di ba? Hindi pwedeng pabayaan lang to. Kailangan na po talagang gawan na paraan, di ba? Para po ulihin po yung pinaka-mastermind nga po kung sino nga po yung nagmamaniobra ng troll firm po ng mga Duterte. Di ba? Ang tanga. Tanga na lang po maniniwala dito. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa fake news nga po na nilabas na naman po ng mga Duterte fanatics. So kayo ba, kasi ang point dito, no, kapag palaging fake news po nakikita ninyo, malilito po ang mga tao. Malilito po ang mga tao talaga. At syempre po, kapag paulit-ulit po yung fake news, nagiging totoo po yan sa pananaw po ng taong bayan. Diba? So, yun, no? So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. And then, mga streetwise, no? Diyan din po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Simunting tinig lumipat nga, no? So, thank you mga kababayan. Next topic po tayo. So, ito pag-usapan ngayon natin to.